Hi guys! So pupunta nga pala kami dito sa clinic kasi magpapabakuna kami kay baby nung 1 month niya. Around 10 minutes lang nga biyahe nandito na kami. Tapos dito din pala nagpapabakuna si Jada. Tapos sa katabing clinic neto, doon ako nagpapacheck up nung buntis ako. Pero hindi ako doon nanganak kasi nga clinic siya. Alam ko pricey kapag clinic nanganak. So doon na lang ako sa hospital para makatipid ako. At ayan nga, sa 1 month nga ni Jane Ann, 4.2 kilos na siya. Nangangalay na nga ako kapag binubuhat ko siya. Tapos 51 cm na pala yung height niya. Tapos sinusukat din yung head niya. After nun, mag-aantay na lang kami tawagin ng pedya niya. Kasama ko nga pala ang tunay na ina ni baby. Ayan si Yang Yang. Tapos si Jada naman ay naiwan dun sa daddy niya. Tapos ito, tinawag na kami kasi check na ng doctor si baby. Yung lungs niya, yung status niya, yung tiyan niya, yung pusod niya, pati na yung bibig niya. At dito nga umiyak si baby kasi naistorbo yung tulog niya. Lagi ko nga din pala nililinisan yung dila ni baby, gawa ngang lagi siyang nagbe-breastfeed sa akin para hindi mamuo yung mga gatas doon. After nga siyang i-check up, ayan, binalot ko siya ulit kasi nga ang lamig dito ngayon sa Taiwan. Kaya ayan, komportable na siya ulit at makakatulog na yan talaga. At sa stage na nga na to, sobrang laging puyat talaga ako. Mga 4 hours lang yung tulog ko, minsan 5 hours, minsan 3 hours nga lang. Kasi nag-a-alarm ako na every 2 hours, papalitan ko siya ng diaper tapos padedein ko. Tapos ayan nga pala yung next vaccine niya, may bayad yan. Para sa rotavirus kasi nga magkakaroon ng severe diarrhea yung bata kasi tatamaan siya ng infection. Kaya para maiwasan yun, kailangan niya ng vaccine. So, medyo mahal yung vaccine na yun. May 6,000 at meron ding 5,400. So, ang pinili ko ay 5,400, dalawang session yun. Nung baby nga si Jada ay pinaturukan ko din siya ng ganito. So, ang next check-up namin ay sa ika-second month na baby. At ito nga, injectionan na siya. Nakakaawa lang din pero kailangan talaga ng mga bata yan para may protection din sila sa paglaki nila. After nga pala mabakunahan si baby ay lagi ko lang siyang pinapadede sa akin. In case nga nalagnatin si baby ay binigyan naman nila ako ng gamot. Kaso powder nga siya, tutunawin lang sa tubig kaya mahirap din. Kaya lagi ko na lang siya pinapadede sa akin. After nga mabakunahan ay pinalitan ko na ng diaper si baby at oras na ng palit ng diaper niya. Nag-a-alarm talaga ako para iwas din ng UTI at saka rashes. After nun ay dumaan kami sa Kodomo. Kaya bumili na rin ako dito ng mga kaunting kailangan namin at pasalubong kay Jada. Kasi bago kami umalis kanina sa bahay, nalulungkot talaga siya kasi hindi siya kasama. Pinaliwanag ko naman sa kanya kung bakit. Kaya ayan, naintindihan naman niya. At pauwi na nga pala kami kasi kailangan ko na rin mag-asikaso. Kasi sa hapon ay merong ballet class si Jada. Tuwing Saturday nga pala yung ballet class niya. At malapit lang yun sa bahay, kaya ito naglalakad na kami. Inayos ko na rin pala yung buhok niya, tapos pinag-jacket ko lang siya kasi sobrang lamig, tapos naka-sleeper lang. At ito nga, nabihisan ko na siya, tapos ayan, nagsasayaw-sayaw na siya. Tuwang-tuwa talaga siya tuwing Saturday kasi nga alam niya, ballet class niya. Ito lang din yung time na kaming dalawa lang talaga yung attention ko na sa kanya, kaya naiintindihan niya na rin kasi na may kapatid siya. Kaso minsan, nagsiselos talaga siya kasi nga lagi kong karga si baby. Tapos lagi kasing nagugutom yung kapatid niya. Minsan sabi niya, "Mommy, I want some hug." Ang hirap din talagang hatiin pala yung katawan, no? Pero na-enjoy na lang niya dito yung ballet class niya. At lagi kong pinapaintindi sa kanya na wait your turn. Kasi minsan si Jada naman yung turn, tapos umiyak si baby. Kinakausap ko kunyari si baby, sabihin ko, "Baby, wait your turn. It's your sister's turn now." Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow. Bye-bye. Thank you for watching.